Good morning po, magandang umaga po. Welcome again to my channel. Ngayon po ay ang babasahin natin sa Proverbs or Kawikaan ay ang chapter 9. Chapter 9 verse 6 hanggang 12 po ang ating babasahin o pag-aaralan ngayon. Ito nga po palang Proverbs or Kawikaan na binabasa natin. Ito paanyaya o panawagan sa atin ng Diyos na tayo magbasa, makinig, magsaliksik ng kanyang mga salita. Itong Proverbs. Kaya maraming sinasabi dito na makinig kayo, sabi niya, aking mga anak, sabi niya ganun. Dahil dapat natin itong malaman, itong kanyang mga salita. At dapat din natin siyempre sundin ng kanyang mga salita, mga kautusan, kanyang mga katuruan, dapat natin sundin. Ito'y isang panawagan sa ating lahat ng mga tao. Hindi lang panawagan ito sa mga pastors or bishops or kung ano-ano pang mga naglilingkod sa ating Diyos, kundi ito'y panawagan sa ating lahat, sa mga taong ginawa ng Diyos. Panawagan sa atin itong salita niya upang ating mabasa, pag-aralan, malaman, saliksikin mabuti, intindihin mabuti. Ito ay panawagan sa atin ng Diyos, ang kanyang salita. So mag-umpisa na po tayo, chapter 9, verse 6 po. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay. At ang landas ng unawa ang tahaking at daanan. Sabi niya, ulitin ko lang, lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay. Yung mga kamangmangan, yung walang kamuwang-muwang, yung walang nalalaman sa salita ng Diyos, yung walang nalalaman sa mga kautusan o katuruan ng salita ng Diyos. Yun yung mga tinatawag niyang mangmang at walang nalalaman. Dahil yung kanyang salita ay ito ay paumpisa ng ating kaalaman, karunungan, katalinuhan, itong salitang to. Dahil marami tayong malalaman tungkol sa kanyang mga salita. Tungkol sa mga kagustuhan niyang gawin natin mga tao. Tungkol sa mga kanyang payo, Marami ditong mga sinasabi siya na dapat nating sundin, dapat nating gawin, Kaya tinatawagan niya tayo. Kaya sabi dito, lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay. Yung kamangmangan ngayon, yung hindi natin nalalaman ang kanyang mga salita. Hindi natin nalalaman yung kanyang mga katuruan. Yun ay mangmang, sinabi dito sa Biblia. At ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan, yung pangunawa, yung nauunawaan natin ang tamang pamumuhay para sa ating Diyos. Yung tamang nauunawaan natin ang lahat ng mga bagay na tama. Hindi yung mga bagay na mali, Hindi natin dapat maunawaan yun. Huwag natin saliksikin yung mga bagay na mali. Huwag natin saliksikin yung mga bagay na kasalanan. Ang tahakin natin, ang saliksikin natin ay yung mga salita ng Diyos na mamubuting salita na nagbibigay buhay, katatagan sa atin, ng katalinuhan, ng karunungan. Yun ang ating dapat saliksikin, ang salita ng Diyos. Sabi pa sa 7, ang pumupuna sa mangungutya ay nag-aani ng pagdurusa. O pagdusta, sabi dito. Ang pumupuna sa mapangutya ay nag-aani ng pagdusta. 'Di ba yung mangungutya, yung 'di ba yung kinukutya ka o inaalipusta ka, inaasar ka, Yung mga ganong bagay, Yun daw yung nag-aani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Tinutuwid natin yung masama, di ba? Inaalipusta tayo nun. Bakit? Ano ba nalalaman mo? Mas marunong ka ba kaysa sa akin? Parang ganon. Di ba ikaw ba'y mabuti? Ikaw ba'y hindi makasalanan? Parang ganon. Sa pagtutuwid natin sa mga taong nagkakasala. Parang tayo din, Dahil sa paglapit natin sa Diyos, sa pagbabasa natin ng kanyang salita, tinutuwid natin yung ating sarili. Nalalaman natin na tayo talagang nagkasala, tayo nagkamali, Kaya tayo nakakaroon ng kaalaman at karunungan sa pagbabasa ng salita ng Diyos, Ito yung kaya habang
tinatama natin yung sarili natin. Gusto rin natin matama dahil tayo mali, dahil tayo makasalanan, dahil tayo nagkakasala, nagkakamali, no? Gusto natin na maituwid din. Unang-una yung ating sarili, yung ating mga mahal sa buhay, at ang lahat ng tao, no? Kaibigan, kapitbahay man yan. Gusto rin natin silang matuwid. Pero sabi nga dito, yun nga daw, yung nagtutuwid nga daw, ay nag-aani ng alipusta. Mas lalo tayong inaalipusta o inaalipusta tayo ng mga taong itinutuwid natin, di ba? Kala mo naman kung sinong marunong to. Kala mo naman kung sinong matalino to. Kapag tinutuwid natin yung isang tao o yung mga nagkakamali o yung nagkamali, di ba? Pag tinutuwid natin. Kaya dapat hanggat bata pa lang, tinutuwid na natin sila. Tinuturuan na natin para hindi sila lumaki. Bakit sino ka ba? Bakit mas marunong ka ba? O di ba? Ako ang taas ng pinag-aralan ko. Ikaw ba may pinag-aralan? O di ba? O hanggang high school ka lang, ako'y college. O di ba? College degree ako. Parang ganon, di ba? So dapat maliit pa lang ang bata, ang ating mga anak, tinuturuan na natin siya. Dinadahan-dahan na natin siya. Tinuturuan na natin siya ng mga bagay na tama. No, yung mga katuruan din ng Diyos, dahan-dahan din nating itinuturo sa Kanya para pag siya'y lumaki, siguradong matagumpay siya. Dahil malapit siya sa ating Diyos, dahil nalalaman niya ang kauturuan o kautusan ng Diyos, mas matalino pa siya sa matalino. Amen po. So yun po yun, ulitin ko lang ang 7. Ang pumupuna sa mangungutya ay nag-aani ng pagdusta, at ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Sabi sa 8, punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo, di ba? Yung nangungutya, punahin mo siya. Siyempre magagalit siya sa'yo, di ba? Ganun po yun, yung mga tinutuwid natin. Di man siguro harapan na magagalit sa'yo siya, pero deep inside, di ba po? Kala mo naman napakarunong nito. Bakit ikaw? Marumi ka rin, mga ganyan. Tignan mo muna yung mukha mo sa salamin kung wala kang dumi o wala kang dungis. Mga ganyan na mga pananalita, hindi ba po? Punahin mo ang mangungutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit, payuhan mo ang matalino. Sabi po, ngunit, payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Diba? Siya rin ay nakakaalam. No? Siya rin ay, sabihin na natin na nakakakilala rin siya sa ating Diyos. Nakapagbabasa siya ng salita ng Diyos. May nalalaman siya, no? Marunong siya sa buhay dahil sa Diyos. Pagsabihan mo siya, pero mamahalin ka niya dahil alam niya yung mga salita ng Diyos, nagsasaliksik din siya, alam din niya yung katuruan ng Diyos, no? Kaya pagka minsan nagkakamali yung mga ganong klaseng tao at pinayuhan mo siya at nasabihan mo siya, biglang, oo nga pala, yun nga pala ang sabi ng Diyos, yun nga pala ang aking nabasa, oo nga pala ako'y nagkamali. Salamat sa iyo, kaibigan, salamat sa iyo. Ganon po ang sasabihin ng mga taong yun na ating sinusuway o sinasabihan na sila'y nagkamali. Parang ako po, dahil lahat naman tayo hindi perfecto, kung minsan nakakapagsalita ng hindi maganda o nagkakamali man, kung minsan bigla ko yung naririnig, may nagpapaalala po sa akin. Hindi man nasasabi sa aking actual, pero kung minsan may nababasa ako, may napapanood ako, yun nga pala ay ang tama. Yun nga pala rin ang aking nabasa. Yun nga pala rin ang sabi ng Diyos. So natutuwa po ako na itatama ko uli na dapat hindi ganito, dapat hindi ganyan ang sabihin mo, mali yan, dapat hindi ganyan ang isipin mo. Mas matutuwa siya sa'yo. Tama po yung sabi dito. Sabi, matalino, sabing ganun. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Sabi sa verse 9, matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito, di ba? Matalino na siya, may nalalaman na siya. Pero sabihan mo pa siya, turuan mo pa siya, mas lalo siyang makakaalam, no? Parang ako, simpleng tao lang na nag-share din sa inyo ng aking devotion, ng aking nabasa, Pero yung talaga mga pastors, pagka nagsalita sila, yung mga totoong pastors, no, na naglilingkod sa ating Diyos, bishop na naglilingkod talaga sa ating Diyos, no, yung kanilang pamilya, sa tuwing makakarinig ako ng kanilang mga salita, mas lalo pa akong natututo, no, sa panonood ko, sa everyday, sa Wisdom Church, yung mga pastors doon, lalo na si
Pastor Albert Icospit, pag nagsasalita yun talagang pinapakinggan ko. Malami pa ako nalalaman sa kanya. At kung minsan yung mga nasasabi niya na naririnig ko sa kanya, na ibabahagi ko rin sa inyo. Kaya totoo po yun, sabi nila. Matalino'y turuan mo, lalo siyang tatalino. At matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Lumalago tayo, lumalago po ako. Sa tuwing ako'y araw-araw po ako nagbabasa, nadadagdagan, Tapos po nasi-share ko sa inyo. So lalo ko siyang nami-meditate, no? Nami-meditate ko lalo yung aking mga sinasabi sa inyo, yung ating nababasa, yung ating napapag-aralan, no? Kaya salamat din po sa inyo, sa mga taong nakikinig sa akin diyan. Salamat po. Nanonood ng video ko, salamat sa inyo. Tapos sabi pa dito, 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pagsimula ng karunungan. Totoo po yun, di ba? Dahil tayo sumusunod sa ating Diyos, ginagalang natin ang ating Diyos dahil siya ay Diyos, makapangyarihan, no? Mapagmahal at mabuting Diyos, dakilang Diyos ang ating Diyos. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pagsimula ng karunungan. Marami tayong natututunan. Nagiging mas marunong tayo, nagiging matalino tayo dahil nalalaman natin ang mga salita ng Diyos, ang katuruan mismo ng Diyos na hinahayag para sa atin, na ibinigay para sa atin lahat, no? Lalo tayong nagiging marunong. Kaya sabi niya, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pagsimula ng karunungan. Kaya dapat po tayong laging magbasa, magsaliksik ng salita ng Diyos, para tayo ay mas lalong matuto, maging marunong palalo. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Inaalam natin ang kanyang kabanalan. Marami tayong nalalaman tuloy, di ba? Sa tuwing may magtatanong tuloy sa atin, nasasagot natin siya ng maayos at tama dahil sa katuruan ng ating Diyos, dahil sa salita ng Diyos. Kaya tayo nagiging mas matalino, maraming nalalaman, nakakasagot tayo ng mas maayos. Hindi kagaya nun, may mga tinatanong sa atin, lalo na, paano ba ang maging mabuti? Paano ba talaga mapalapit sa Diyos? Basa ako ng basa, hindi ko naman naisa sa puso. Kung minsan, kaya na natin siyang sagutin. Hindi kagaya noon na hindi pa tayo nakakakilala ng gusto sa Diyos. Hindi tayo nakakapagbasa ng kanyang mga salita. No? Kung minsan, hindi natin kaagad siya nasasagot. Pero ngayon, kahit papano sa tulong ng ating Diyos, masasagot natin sila. Masasagot na natin yung mga taong nagtatanong sa atin o lumalapit sa atin. Tapos kung hindi talaga pa natin maintindihan masyado yan, pwede tayo magtanong sa ating mga kaibigan na matatalino talaga, o sa ating mga pastors, sa ating mga bishop, pwede tayong lumapit sa kanila at magtanong, no? Para mas lalo tayong maging marunong, mas maraming malaman. Sabi pa dito, ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Di ba yun nga po? Sabi nga po ay nalalaman na natin ang lahat ng tungkol sa Diyos, nagiging matalino tayo, nagiging mas marunong tayo. Di ba po? Yun nga sabi ko, marunong na tayong sumagot sa mga taong nagtatanong sa atin o sa ating pamilya na kuminsan ang aking anak din, mga anak, si Raylan din, nagtatanong din siya sa akin ng mga simpleng bagay lang ba. Sinabi ba talaga ng Diyos o may pangako ba talaga ang Diyos na ganito? Oo, nandito yan, hanapin natin. Nasa Biblia yan. Yung mga ganong bagay, mas nasasagot na natin sila. Kaya patuloy po tayong magsaliksik, magbasa ng mga salita ng Diyos. Sabi pa dito, verse 11, sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Sabing ganyan. Dahil sa akin lalawig ang iyong buhay, dahil sa salita ng ating Diyos. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Di ba? Kasi mas marami tayong nalalaman. Mas makakapag-ingat tayo. Di ba po? Mas makakapag-ingat tayo sa ating mga iisipin o bibitawang salita sa ating mga gagawin. Di ba? Nakakaiwas tayo sa kasalanan. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya hahaba ang ating araw. Nakakaiwas tayo sa kasalanan. Hindi dapat ganyan. Hindi dapat ganito. Yun ang sabi ng Diyos. Yun ang sabi sa kanyang mga salita. Nakakaiwas po tayo dahan-dahan sa paggawa ng kasalanan. Di ba? Imbis na liliko tayo, ay dito na lang ako, mas maganda dito.
Kasi pag dito, maaring magkamali ako, maaring matisod pa ako. Dito malinis ang daan, maganda ang daan. Medyo makipot man pero maganda ang daan. Hindi kagaya dito, maluwag ang daan dito, kaliwa o kanan man, maganda maluwag. Pero sigurado ko, matitisod ako. O may tatawag sa'yo, o dito ka muna, daan ka muna, inom muna tayo. O halika muna, ganyan-ganyan. Magkwentuhan muna tayo. Minsan ang pagkukwentuhan nyo hindi na maganda. Di ba po? Pero pag dito ka dumaan, siguradong maganda, malinis, di ba? Dire-diretso po. Yun po ang kautusan o katuruan ng ating Diyos. Yung kalinisan, no? Yan ang kanyang mga katuruan po. Kaya lalakad talaga tayo ng maayos. Mas makakaiwas tayo sa gawa ng kaaway o sa paggawa ng kasalanan, sa pagkakamali, no? Sa pagkakatisod, makakaiwas po tayo. Dahil po sumusunod tayo sa ating Diyos. Ulitin ko lang sa 11, sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay, no? Mas magiging matagumpay sa ating buhay. Magiging maayos ang ating buhay. Magiging mas masagana ang ating buhay sa pagsunod natin sa ating Diyos. 'Di ba? Sa pagsunod natin sa kanyang mga katuruan, sa kanyang mga salita, magiging mas maayos, matagumpay ang ating buhay. Ano po? Sabi pa dito lastly sa verse 12, kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, 'di ba po? Marami kang nalalaman, maraming pakinabang, no? Unang-una na kapag marami kang nalalaman sa salita ng Diyos, mga kanyang katuruan, no? Marami kang nalalaman. Pag may nagtanong sa iyo at sinagot mo 'yon ng maayos, 'di ba? At sinaliksik din nila yung sinabi mo, hinanap nila sa Biblia, mapaparangalan po ang ating Diyos. Totoo nga, yun nga ang sabi ng Diyos. Salamat sa Diyos. 'Di ba? Parang ganoon po 'yun. Salamat sa Diyos. Ganoon po ang kanyang sasabihin. Totoo nga 'yung sinabi ni OG o ni Kuya OG o ni Brother OG na sabi nga niya na may pangako ang Diyos na hindi tayo magkukulang bagkus ay labis-labis pa kung totoo tayong lalapit sa Kanya, magtitiwala at ng buong puso't kaluluwa sasambahin natin siya pananampalatayaan. Siguradong hindi tayo magkukulang, no? Talaga mapapapurihan po ang ating Diyos. Sabi pa sa 12, ngunit ika'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Kapag tinanggihan po natin yung mga salita ng Diyos, kagaya niyan, di ba po may mga diyan sa online ngayon, sa YouTube man, Facebook, di ba po Instagram, kung saan-saan pa mga apps or mga social media ano po na merong mga service o merong Bible reading, Bible study, ano po, kung minsan iniiwasan po yun ng ibang tao. Hindi ko naman sinasabing lahat ng tao. Kung minsan may mga tao no, na madadaanan nila merong Bible reading o Bible study na titignan lang, lalampasan. Pero ang mapapanoorin ay yung kung ano-ano pang palabas na mas gusto nilang panoorin, no? Yun po yung kanilang mga tinatanggihan, no? Mga salita. Kung minsan din nag-share ka ng maganda or Word of God or isang service ng isang church, pinost mo, sinend mo, shinare mo. Kung minsan, lalike lang nila. Hindi naman natin na nalalaman kung totoong pinanood nila. Pero at least thank you, nag-like ka, 'di ba? At least, okay. Pero sa bagay, Diyos naman ang nakakakita kung totoong pagpasa mo ay pinanood talaga nila. Kasi sa tuwing magpapasa ka, mag-share ka ng salita ng Diyos o isang service sa isang simbahan o isang Bible reading, alam niyo po ba, doon sa mga taong naghahayag, doon sa mga taong nakinig at nanood, ay na-bless po sila. Marami silang natutunan, siguradong pagpapalain ang kanilang buhay. Kaya yung mga taong pinadalan o shinera ng mga salita ng Diyos, mga kung ano-ano pang mga gawain para sa Diyos o tungkol sa Diyos, tayo rin ay pinagpapala, tayo rin ay mabiblessed. Kagaya nga sa tuwing mag-share ako ng service ng Wisdom Church, join us and be blessed. Totoo pong mabibless ka dahil po yun ay salita ng Diyos. Dahil po ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Nandito po ang lahat ng kanyang pangako upang tayo mabuhay ng maayos, upang mabuhay tayo ng mas malakas, matatag, mas matagal. Nandito po sa kanyang salita. Nasa Diyos po ang lahat. Siya po ang makapangyarihan Diyos na nagbigay ng lahat, na gumawa ng langit at lupa.
na nagbigay kung anong meron ka ngayon, na nagbigay kung bakit malakas ka pa ngayon, na nagbigay kung bakit matalino ka at matagumpay ka. Galing po yan lahat sa ating Diyos. Kaya po, sa tuwing masisharean tayo, pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang ating Diyos. At yung mga sinisend po din sa inyo, sinisend sa akin, panoorin po natin siya. Sigurado po mabibless tayo at mas magiging matagumpay ang ating buhay. Salamat po muli. Doon po natapos yung ating Bible reading ngayong umagang ito, yung panawagan nga po ng ating Diyos dito sa aklat niya, dito sa kanyang mga salita na ating basahin upang maging matalino tayo, maging matagumpay po tayo sa ating buhay, upang lumawak ang ating buhay, upang tumagal ang ating araw, ang ating buhay dito sa ating daigdig, dahil nalalaman natin ang katuruan ng ating Diyos. Sabi nga po dito, di ba? Sabi ko nga po ang pamagat, ang karunungan at ang kahangalan. Sabi po sa English, wisdom and stupidity. Sabi po. Marami pong ulit salamat sa inyo. Nawa ay na-bless din po kayo at marami na naman tayong natutunan sa ating binasa ngayong umagang ito sa salita ng ating Diyos. Paanyaya sa atin ng Diyos na basahin natin ang salita ng Diyos, pakinggan natin, panoorin natin ang bawat kanyang salita na isinishare ng mga tao sa atin. Salamat sa mga taong yon na patuloy na totoong naglilingkod sa Diyos, ang mga pastors at bishops, no? O mga pari man na sinasabi nila na totoo naman na naglilingkod din sa ating Diyos, ano? Kasi talagang may mga kagaya ng iba, may mga simpleng tao naman na hinihipo talaga ng Diyos na totoo naman na naglilingkod, no? Na kasi mababasa nyo nga na marami tayong malalaman o mababasa dito sa aklat na katuruan ng Diyos. Mas maintindihan nyo po kung talagang patuloy tayo magbabasa, makikinig at manonood ng kanyang mga salita. Ano po? Makinig po tayo sa mga taong totoong naglilingkod, totoong nagbabasa, naghahayag, nagsishare ng salita ng Diyos. Marami pong ulit salamat sa lahat. At samahan niyo po ulit ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Magsiyuko po tayo at ihanda natin ang ating puso, O God. Yes, Lord, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa umagang ito dahil nakarinig na naman po kami ng inyong mga salita. Salamat sa karunungan na naman na ibinigay mo po sa amin, sa katalinuhan na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na nagbibigay buhay, katatagan sa aming mga buhay, sa iyong mga pangako na nagbibigay pag-asa at katagumpayan sa bawat tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po dahil inaangkin ko na nakatagumpayan ang lahat ng gawain na para sa inyo, O God. Na ang lahat ng taong nagsishare ng iyong mga salita, ang mga taong nagbabahagi ng totoo, O God, nagaling sa kanilang mga puso't kaluluwa ang paghahayag ng iyong mga salita. Salamat po sa kanila. Salamat po sa iyo, O Lord, sa patuloy mong pag-bless sa amin, pagbigay ng lakas ng loob at talino, sipag sa aming pag-share, paghahayag ng iyong mga salita. Thank you, Lord, sa mga taong nanonood din na patuloy na nag-aantay, nakikinig, nanonood ng iyong mga salita. Yung mga taong totoong nag-aabang, Lord, palagi ng iyong mga salita. Salamat, Lord, sa kanila. Patuloy mo rin silang i-blessed. Ihipuin ang kanilang mga puso't isipan, O God, na tunay nga na hanapin kanila oras-oras sa kanilang mga buhay, sa aming mga buhay, naway ikaw ay aming hanapin palagi. Ikaw ay aming paglingkuran, kausapin, hanapin, O God, dahil ikaw lamang ang aming Diyos at walang imposible sa iyo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, nananalangin din po ulit kami sa nangyayari sa buong mundo, Father God. Nakikita niyo po ang sitwasyon ng bansang Pilipinas at ng buong mundo. Patuloy pa rin ang mga nagkakasakit, mga namamatay, O God, nahahawahan, O God. Sabi nga, Lord, nila, dahil din siguro sa katigasan ng ulo o makukulit na tao na sige pa rin naglalakad na walang face mask, Father God, hipuin mo po ang kanilang mga puso na sumunod po, Lord, upang makaiwas din sa karamdaman, upang makaiwas din sa sakit na meron ng aming mundo, Father God. Please, Lord, wag mo silang pabayaan. Wag mo kaming pabayaan. Kaming lahat na taong inyong ginawa, Lord.
lalong-lalo ng aming Presidente Duterte, Father God. Huwag mo siyang pabayaan, 10 ng kanyang pamilya at mga kasamahan sa pamahalaan na tunay na naglilingkod sa iyo na may takot sa iyo, O Diyos. I-guide mo po sila, palakasin, Lord, at pagtagumpayin, O God. Huwag mo pong pabayaan lahat ang nasa pamahalaan namin na maayos naman na naglilingkod, nakasama kang naglilingkod, Father God, na sa iyo din umaasa, O God. Sa lahat, Lord, sa buong mundo, sa buong Pilipinas, ang mga mayors, Father God, ingatan mo po sila. 10 ng kanilang mga pamilya, O God. Mga barangay captain, Father God. Tanod, Father God. Scientist, doktor, police, Father God. Sundalo, nurse, Father God. Frontliner, Father God. Ingatan mo rin po sila at gabayan 10 ng kanilang mga pamilya. Kanilang mga mahal sa buhay. Ilayo nyo rin po sila sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, Father God. Pagtagumpayin mo po ang buong Pilipinas, pagtagumpayin mo po ang buong mundo sa labang ito at maging maayos na muli ang aming mundo. Maging maayos na ang buong Pilipinas, Father God, na ang lahat ng tao, lahat Lord ng tao, ay puro pagmamahal lamang ang madama sa bawat puso. Wala nang galit, wala nang sama ng loob, wala nang inis, O God. Wala nang kaharasan, kundi pagmamahal na totoo na nanggagaling sa inyo ang bawat maramdaman ng tao. Ang totoong pagpapatawad sa bawat nagkakamali. Ang totoong pagpapakumbaba, O God. Dahil yan ang gusto mo, Father God. Yun ang itatak mo sa aming mga puso't isipan, sa aming buhay, na gawin namin oras-oras ng aming buhay, ang pagmamahal, pagpapatawad at pagpapakumbaba, O God. Sa lahat ng tao. Nawa yan ang maramdaman, O God. Lalo-lalo na po sa akin at sa aking pamilya. At lahat na naglilingkod sa iyo magpatuloy, Father God. Bigyan mo ng lakas ng loob at talino, sipag, oras-oras sa kanilang paglilingkod, sa aming paghahayag, sa aming pag-share ng iyong mga salita, upang ang lahat ng tao ay mabless, O God, at magtagumpay sa kabutihan, sa iyong pagmamahal, O God. Kami manalig, sumandal, O God, at magtiwala, O God, dahil ikaw lamang ang aming Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po sa gawain ito dahil pinagtagumpay mo na naman ang gawain ito at ang lahat ng gawain na para sa inyo, O God, na galing sa inyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And please always bless us all and guide us all. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoon sa Kristo, na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat po, salamat po. Tunay nga napakabuti ng Diyos sa atin. Praise God po. Hallelujah. Thank you po ulit sa lahat, sa mga nanonood ng ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Salamat po, mabuhay po tayong lahat. Doon po sa mga bago, mag-subscribe po kayo. At i-like nyo po yung ating mga videos at yung notification bell po, paki-click po para updated po kayo sa mga i-upload ko pang videos. Salamat pong muli sa inyo. Salamat po. God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat. Salamat po.